Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Ilang incumbent officials nakikiusap kay Presumptive President Rodrigo Duterte na manatili sa posisyon. Direktor ng Information Technology Department ng COMELEC ipapatawag din sa investigasyon kaugnay sa script alteration. Election Watch Group naghain ng reklamong electoral sabotage laban sa mga opisyal ng COMELEC, PPCRV at Smartmatic. Traffic crisis sa Metro Manila dapat nang ideklara ayon sa ilang negosyante. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-18 sa buwan ng Mayo, taong 2016. Tayo po ay sabay napapanood sa 1,360 satellite monitoring center sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Hindi pa man formal na itinatalaga bilang bagong pinuno ng pambansang pulisya, sinabi ni Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa na desidido siya na maresolba ang problema sa illegal drugs at krimen sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. You run after the criminals at ang pangalawa is ibalik natin yung safe environment sa ating mga kababayan. Desidido si Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa na wakasan ang problema sa droga at krimen sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan kung siya ang itatalagang hepe ng pambansang pulisya. Sa 3 pinagpipili ang maging hepe, sinasabing si De La Rosa ang top choice ng Duterte administration. Aniya, dapat ay pasulong ang takbo ng mga pulis at bawal ang sumuko gaano man ka-impluwensya at kayaman ang mga babanggaing drug lords. Ito ang sinabi ni De La Rosa sa eksklusibong interview ng UNTV. Kailangan talaga. Otherwise, magbabalot-balot ako. Hindi ko pala kaya. Bakit ko tinanggap itong posisyon na ito? Kaya naman, agad niyang ipatutupad ang Oplan Tukhang sa buong bansa sa pag-upo niya sa pwesto. Ang Oplan Tukhang ay naging epektibo sa Davao. Ang tutok hangyo sa salitang Tagalog ay katok at pakiusap. Sa operasyong ito, kinakatok ang bahay ng mga suspected drug personalities at pinakikiusapang tumigil o umalis na lamang. Ngunit bago niya linisin ang buong bansa, uunahin muna niyang linisin ang hanay ng PNP sa mga pulis na tiwali at sangkot sa operasyon ng ipinagbabawal na gamot. If you consider yourself as anay sa organisasyon, sinisira mo yung organisasyon, you better shape up. Babala naman niya sa mga pulis na ayaw magtrabaho, umalis na lamang sa pwesto upang mapalitan ng bago. Commander ka lang dyan para mag-enjoy. Tapos yung crime rate ng lugar mo, yung kriminalidad ng lugar mo, napakataas. Umalis ka, you don't deserve to be there. Ang daming PNP, we are 160,000 na tayo? 160,000 strong. Ganoon kalaki. Tapos magtitiis ako sa iyo, magtatyaga ako sa iyo. Anong klaseng commander ka na hindi mo kayang gampanan yung trabaho mo, umalis ka. Sa kabila nito, nais naman daw niyang ituring siyang ama ng 160,000 tauhan ng PNP na maaari siyang lapitan anumang oras. Kwento pa ni General De La Rosa, pangarap niya lang dati na magretiro nang may isang estrelya sa balikat at hindi niya inaasahan na balang araw ay pamumunuan niya ang pambansang pulisya. Kaya naman, gagawin niya raw ang lahat upang hindi mabigo ang milyong mga Pilipino na umaasa ng malaking pagbabago.
tulad na lamang ng ligtas na makauuwi sa kanilang tahanan araw-araw. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Inihayag naman ng transition team ni presumptive President-elect Rodrigo Duterte na may ilang incumbent government officials na nakikiusap na panatilihin sila sa pwesto. Ito ang balita ni Nel Maribo. Patuloy ang pagdagsa ng mga aplikasyon para sa mga mababakanting posisyon sa pamahalaan sa pagbaba sa pwesto ni Pangulong Benigno Aquino III. You can see we have received biodata from all over. This is not only from Davao or Mindanao, and we are continuing to receive by text messages, by private message messenger in Facebook, from biodata. Ayon kay Transition Team spokesman Peter Lavinia, kahit ang mga napangalanan ng magiging miyembro ng gabinete ay kailangan pa ring dumaan sa mahigpit na evaluation. Kasi merong certain security clearances for all the appointees. Making it sure no pending police, NBI records or court cases, no, that this may if not disqualify them, put a cloud of doubt, no. So we want to make that sure na all the mayor appointees or the appointees of the incoming president will be truly clean, no. Inihayag rin ng Duterte Transition Team na may ilang incumbent government officials na nakikiusap na sana'y manatili sila sa pwesto ngunit hindi sila pinangalanan. Yes, we have been receiving incumbents proposals to retain, and I think the mayor has already made mention that he will retain if they are good performing. Hindi naman vindictive. The incoming administration will not persecute unless those with pending cases, those who will be charged. Sa kasalukuyan, ayon kay Lavinia, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng transition team sa Malacanang, partikular na sa Presidential Management Staff, Protocol Officer at sa Presidential Security Group para sa maayos na pagpapalit ng pamamahala. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Samantala, nanawagan ng isang election lawyer na dapat nang ipagbawal ang pag-appoint ng elected officials sa Executive Department. Ito ang balita ni Grace Cassie. Nais ni election lawyer Romulo Macalintal na amyendahan ang kasalukuyang batas at tuluyan ang ipagbawal ang pag-appoint ng isang elected official sa anumang posisyon sa gobyerno. Ayon kay Attorney Macalintal, hindi dapat basta-basta tinatalikuran o iniiwan ang sinumang nahalal na opisyal, ang kanyang mga constituent at ang mga taong bumoto sa kanya. Ayon sa abogado, dapat ring bigyang prioridad ng mga nahalal na opisyal ang paglilingkod sa kanilang bayan. For delikadesa, palagay ko ang isang halal na opisyal ay hindi dapat tumanggap ng isang executive position nang hindi pa man nanunungkulan sa posisyong kanyang kung saan siya inahalal. Sapagkat ito ay parang pagtalikod sa mga sinumpaan niya sa mga botante nung siya nangangampanya pa para sa nasabing posisyon. Ayon kay Attorney Macalintal, base sa Section 234 ng Revised Penal Code, ang sinumang nahalal na opisyal na hindi manunumpa sa tungkulin at lilipat ng ibang posisyon ay maaaring maharap sa 1 hanggang 6 na buwang pagkakabilanggo. Base sa batas, oras na mawala ng kinatawan ng isang lungsod, distrito o munisipalidad, kinakailangang magsagawa ng special election. At kapag nagdaos ng special election, obligado ang pamahalaan na gumastos para sa paghahalal ng kapalit. Also, he is not assuming his office. There will be special elections. Isa sa mga elected official na tumanggap ng posisyon sa ilalim ng susunod na administrasyon ay si Las Piñas Representative-elect Mark Villar bilang kalihim ng DPWH. Subalit ayaw munang magkomento ng kampo ng kongresista hinggil sa issue. Grace Casin, UNTV News, Worldwide. Aalamin ng Commission on Human Rights ang estado ng mga kasong isinampa laban kay Joma Sison kasunod ng plano ni presumptive President-elect Rodrigo Duterte na bigyan ng pwesto sa kanyang gabinete ang Communist Party of the Philippines. Ito ang balita ni Joshua Antonio.
Sisiyasatin ng Komisyon ng Human Rights ang kanilang record hinggil sa mga kaso o reklamong isinampa laban kay Communist Party of the Philippines founder Jose Maria Joma Sison. Ito ay kasunod na rin ng pahiwatig ni Sison na umuwi sa Pilipinas matapos hiyayag ni Presumptive President Rodrigo Duterte ang plano nitong bigyan ng posisyon sa gabinete ang CPP-NPA. Ayon kay CHR Chairperson Jose Luis Martin Gascon, si Sison ay sinasangkot ng military at police authorities sa iba't ibang kaso batay sa ulat ng Joint Monitoring Committee for the Government Peace Process. Ang merong, sabi natin, poder na mag-pursue ng cases ay ang ating prosecution service. At I understand there are in fact some cases that are active, I think involving events that occurred in Leyte and in Quezon involving Mr. Sison. Una nang napaulat na maaaring makauwi sa Pilipinas si Sison sa kabila ng kinakaharap niyang mga kaso kung mabibigyan siya ng negotiator status sa peace talks na planong isulong ng Duterte administration. Maaari din umanong mabawasan ang mga kaso ni Sison kung pipiliin nitong makipagtulungan sa muling pagbubukas ng peace process. Si Sison ay umalis papuntang Europe noong 1987 matapos mabigo ang peace talks sa panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino. Sinubukan itong buhayin ni Pangulong Benigno Aquino III noong 2010 ngunit muling isinantabi noong 2013 dahil umano sa kawalan ng sensibilidad ng mga rebelde. Inayawan rin ng pamahalaan ang demand ng CPP-NPA na palayain ang mga naaresto nilang kasamahan. Yung Karil ay isang peace agreement between the Philippine government and the NDF. Actually, it's the first of 4 planned agreements for the peace process. Kung matutuloy ang usapang pangkapayapaan sa CPP-NPA, si dating Justice Secretary Silvestre Bello III ang napipisil ni Duterte na mamuno sa Government Peace Panel. Una na rin sinabi ni Duterte na malaking tulong ang pag-uwi ni Sison upang matuldukan na ang ilang dekada ng insurhensiya sa bansa. Joshua Antonio, UNTV News, Worldwide. Panatag ang kalooban ni Pangulong Benigno Aquino III sa kanyang pagbaba sa pwesto sa June 30. Ito ang balita ni Heaven Basa. Tiniyak ni Pangulong Benigno Aquino III na magtatrabaho pa rin siya hanggang sa huling araw niya bilang Pangulo ng bansa. Sinabi ng Pangulo na lulubusin niya ang paglilingkod sa taong bayan tulad ng kanyang ipinangako. Hanggang sa huli po, isang karangalan para sa isang Noynoy Aquino makapaglingkod sa isang dakilang lahi. Sa aking mga boss, sa inyo, ang sambayan ng Pilipino. Panatag din siyang bababa sa pwesto dahil alam niyang natupad niya ang kanyang mga pangako sa sambayan ng Pilipino. Tunay nating may papamana sa susunod na henerasyon ng isang Pilipinas na di hamak na mas maganda kaysa sa ating kontinental. At nagawa natin ito dahil nagtulungan tayo, inangat natin ang isa't isa, at inuna natin ang ating kapwa at bayan bago ang sariling kapakanan. Si Pangulong Benigno Aquino III ay ang ika-15 Pangulo ng Republika ng Pilipinas at nakilala sa kanyang pagsusulong ng daang matuwid sa pamahalaan. Heaven Basa, UNTV News Worldwide. Tatapusin na ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ngayong araw ang sinasagawang unofficial counting ng mga boto noong May 9 elections. Ayon kay Media and Communications Director ng PPCRV na si Ana de Villa Singson, maliit na bilang na lang naman ng mga boto ang hindi pa pumapasok sa transparency server sa ngayon. Nakatakda na rin anyang iproklama bukas ng Commission on Elections o COMELEC ang mga nanalong senador at sisimula naman na sa susunod na linggo ang official canvassing sa House of Representatives. Inireklamo ng isang election watch group sa Ombudsman ang Smartmatic, COMELEC at PPCRV dahil sa umano'y pagsabotahe ng resulta ng eleksyon. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Joyce Balancho. Joyce, bakit? Attorney Reg, no, ang sabi nga ng grupong Mata sa Balota movement sa Office of the Ombudsman ay meron silang nakikitang discrepancies dun sa nangyari dun sa pagbabago ng hash code. Kaya nga kanina nagsampa na sila ng reklamo laban sa COMELEC, PPCRV, pati na rin ang Smartmatic. At kabilang sa mga nareklamo nila ay si Marlon Garcia ng Smartmatic,
Henrietta De Villa ng PPCRV at opisyal ng COMELEC at Smartmatic na hindi na pinangalanan, Attorney Reggie, dun sa complaint. Kaugnay nga ito, katulad na sabi ko kanina, yung ginawang pagbabago ng Smartmatic, maalala natin yan, May 9 ng gabi, dun sa transparency server sa headquarters ng PPCRV. At Attorney Reggie, una nang pinaliwanag naman ng Smartmatic sa atin na cosmetic change lang naman itong ginawa nila at hindi apektado yung resulta ng eleksyon. Pinalitan lang naman daw nila yung parte ng script para mabasa yung enye. At instead dun sa question mark, dun sa mga pangalan ng kandidato. Pero ayon dun sa grupong Mata sa Balota Movement, paglabag pa rin ito, Attorney Reggie, dun sa Automated Election System Law dahil hindi aprobado ng COMELEC on-bank yung pagbabago ng hash code. Pakinggan natin si Rodolfo Javellana mula sa grupong Mata sa Balota Movement. Naniniwala kami na hindi magaganap ito ng hindi alam ng COMELEC. Kaya ito ay malinaw na collusion o sabwatan sa pagitan ng COMELEC, Smartmatic at syempre kasama na rin po ang PPCRV sa usapin na ito. So ang procedure na binviolate nila ay malinaw na ito ay paglabag sa mismong batas sa halalan. Attorney Reggie, ayon din sa grupo, dapat mag-issue ng whole departure order laban kay Marlon Garcia na Smartmatic habang iniimbestigahan pa nga itong nangyaring pagbabago ng hash code. At ayon din sa grupo, kailangan ng i-ban sa Pilipinas ang Smartmatic dahil simula nung eleksyon natin noong 2010, naging electronic itong sistema natin eleksyon, marami na yung naging na-encounter natin mga problema at aberya. Pakinggan naman natin si Father Robert Reyes, ang member ng Mata sa Balota Movement. No more Smartmatic. Let us now, as early as now, call on all Filipino IT experts to put up a more credible IT election system that will be better, 100, 1,000, 1 million times better than what Smartmatic can. Maliban na Attorney Reggie sa grupo nga na Mata sa Balota, kanina sumabay din sa Office of the Ombudsman yung ilang supporters naman ni Senator Bongbong Marcos. Nagsulat sila ng open letter at sinumitin nila ito sa Ombudsman urging the Anti-Graft Agency to investigate kung ano ba talaga yung nangyari dito dahil hindi sila naniniwala na hindi naapektuhan yung resulta ng botohan to sa ginawang hash code nga na yan. Dahil sabi nila, kung mapapansin, biglang naungasan ni Congressman Leni Robredo si Senator Bongbong Marcos pagkatapos binago yung hash code. At nananindigan naman ang PPCRV na walang nangyaring dayaan sa tallying of votes at ganoon din sa COMELEC, sabi nila dapat wala silang liability sa ginawa ng Smartmatic. Pakinggan natin ang pahayag ng PPCRV at ng COMELEC. Pinakita na ko namin ang lahat ng datos namin. As I say, numbers don't lie, but numbers can also be interpreted by people, believed by people or not. What I will say is, this is a volunteer organization. We are not paid. We don't have interests. Yung ginawa ng Smartmatic? Hindi ko naman sila ahente. Why should I be liable? They're not acting as my agent. Attorney Reggie, sa bahagi naman ng Smartmatic, we tried to get a comment from Marlon Garcia or anyone from Smartmatic pero hindi sila sumasagot sa atin sa text messages and calls. Joyce, ang tanong ko, doon sa mga COMELEC na officials, yung mga COMELEC commissioners ba ay kinasuhan din sa ombudsman? Kasi parang hindi yata magpa-fly yung ganung kaso dahil impeachable officers itong mga commissioners ng COMELEC. Yun nga yung tanong namin, Attorney Reggie, kasi nung nakita namin yung complaint, wala silang nilagay na pangalan kung sino dun sa COMELEC ba yung kailangan masampahan ng kaso. And another question dyan, sinama nila yung PPCRV and yung Smartmatic na alam naman natin independent entities. Correct. And they are private individuals as well. Lalo na yung PPCRV kasi volunteer sila. So, paano sila makakasuhan? Diba? Kumbaga, yun din. And then, dun sa part naman ng COMELEC, ang question naman, siguro kung possible administrative liability, pwedeng pumasok doon kung meron silang neglect of duty. Pero yun nga, hindi klaro kung sino yung gusto ng grupo na to na makasuhan. Doon naman sa liham na pinadala ni Senator Bongbong Marcos sa Office of the Ombudsman, ano rin yung balak niyang ikaso ba laban doon sa mga opisyales o kung sino mang kasabwat ng mga ito sa pag-iiba nga ng hash code? Doon sa letter, Attorney Reggie, ang nilalagay lang nila doon is they're urging the Office of the Ombudsman to investigate. Now, tinanong namin, ano ba yung specific na gusto nyo mangyari? Kasi investigation, okay, meron ba kayong parang pinipeg na violations? Graft ba yan? Or administrative liability? Wala naman silang sinabi. Meron lang sila mga nilagay na portions doon sa base sa mga napanood nila sa media, yung mga admissions ng COMELEC and Smartmatic kung saan nagkulang or saan nagkamali. And then, it's up to the Ombudsman kung ano yung pwedeng i-file na cases against the officials. Should these
these cases be not meritorious, magpa-file pa ba sa ibang mga venues itong mga parties na to? Well, sabi kanina nung Mata sa Balota movement, hindi dito matatapos sa ombudsman. Kasi sabi namin, why not file sa RTC? Sabi nila, they're thinking of filing another electoral sabotage o complaint sa SC. Maraming salamat, Joyce Balancio, para sa ulat na yan. Samantala, sisimulan bukas ng Joint Congressional Oversight Committee on the Automated Election System ang pagtalakay sa mga problema nitong May 9 elections. Bubusisiin ng Senate at House panel ang ulat ng 2,363 na vote counting machine o VCM na nagkaproblema noong May 9. Bukod dito, tatalakayin din na naging suliranin sa transmission ng mga resulta mula sa VCM papunta sa Municipal and City Board of Canvassers. Iimbestigahan din ng Kongreso ang ukol sa pagbabago sa script ng transparency server. Inaasahan naman bubusisiin din ang umano'y accommodation ng mga Smartmatic personnel sa Novotel at ang iba pang issue na nakakaapekto sa eleksyon ngayong taon. Kabilang sa mga resource person sa pagdinig na gaganapin sa Senado, ang mga opisyal ng COMELEC, Election Watchdog at ang kampo ni Senador Marcos. Formal namang hiniling ngayong araw ng kampo ni Senador Bongbong Marcos sa Commission on Elections o COMELEC na magsagawa ng technical system audit sa resulta ng halalan. Ito ang balita ni Joan Nano. Nagtungo sa Commission on Elections ang kampo ni Senador Bongbong Marcos upang magsumite ng liham sa opisina ni Chairman Andres Bautista na humihiling ng magsagawa ng technical system audit sa transparency server upang ma-double check ang naging resulta ng isinagawang partial unofficial count. Kasama sa mga naghain ng kanilang liham sa COMELEC ang head ng legal team ni Marcos na si Attorney Jose Amorado at ang spokesperson nito na si Congressman Jonathan De La Cruz. Ayon sa grupo, nais nilang masiguro na hindi talaga naapektuhan ng pagpapalit ng hash code sa server ang resulta ng bilangan ng mga boto. Nais ng kampo ni Marcos na gawin ang system audit sa loob ng susunod na 3 araw kasama ang mga IT expert at programmers ng kanilang grupo at maging ang mga technical expert ng COMELEC. Anila handa silang lumagda sa anumang non-disclosure order agreement ng COMELEC upang maprotektahan rin ang confidentiality ng mga data. Dagdag pa ng grupo, importante na malaman o maipaliwanag sa taong bayan ang katotohanan sa likod ng naganap na adjustment. Giit pa ng mga ito, sakali mang hindi nga nakaapekto sa resulta ng bilangan ang pagtamper ng hash code, ay malinaw pa rin na nagkaroon ng breach of protocol na labag-an nila sa batas. Nagkaroon ng breach, nagkaroon ng pagbabago sa tingin namin at sa tingin ng mga eksperto namin, nagkaroon ng hindi magandang kapangyarihan at kababalaghan dun sa pagkatapos nun. Hinikayat rin nila ang kampo ni Camarines Sur Representative Lenny Robredo na kung nais nito na sumama sa gagawing system audit ay bukas naman ang kanilang grupo. Nilinaw rin ng mga ito na hindi nila sinasabi na nagkaroon nga ng dayaan sa resulta ng halalan. Sa halip ay nais lamang nila umano na malaman ang katotohanan at maialis ang duda ng publiko sa kredibilidad ng mga boto. Joan Nano, UNTV News Worldwide. Inaasahang sa susunod na linggo ay dadalhin na patungo sa House of Representatives ang mga naipon sa Senado na Certificate of Canvass at election returns sa Presidente at Vice-Presidente. Ito ang balita ni Brian De Paz. Handa na ang Senado na dalhin sa batasang pambansa ang mga Certificate of Canvass at election returns mula sa iba't ibang panig ng bansa. Oras na makompleto na ang mga ito sa susunod na linggo. Sa kasalukuyan ay 14% na lamang ang hinihintay upang makompleto ang COC at ER sa Pangulo at Pangalawang Pangulo. Madaling araw dadalhin ang COCs at ERs sa Kongreso mula Senado upang hindi madelay ang paglalakbay patungo sa batasang pambansa. Anong petsa po ang pagdadala? This week siguro. This week, in-expect namin makompleto. Pero usually madaling araw ba? Gaya dati? No, usually para mas less ang traffic. Basta we start on time, meron naman kaming mga checkpoints along the way. Nakipagkoordinasyon na ang Senate Sergeant at Arms sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines para sa seguridad ng mga ballot box na naglalaman ng ERs at COCs. PNP at saka AFP for transport vehicles, escorts, at saka kung ano-ano man.
Ilang ano po yan, sir? Ilang sasakyan niya? Normally naman, umabot kami ng mga 7 to 8. Ayon kay General Jose Balahadja, kasama sa 6x6 truck ng AFP na maghahatid sa mga ballot box ang military escorts, kawani ng media at party representatives. Naghihintay na lang ng formal na direktiba si General Balahadja kay Senate President Franklin Drilon para sa iba pang instructions sa paghahatid ng COC at ER sa lower house. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Traffic crisis sa Metro Manila dapat nang ideklara ayon sa ilang negosyante. Batas na nagbibigay ng espesyal na proteksyon at tulong sa mga batang apektado ng kalamidad nilagdaan ni Pangulong Aquino. Nagbabalik ang ito ang balita. Bukas ng hapon isasagawa ng National Board of Canvassers ang proklamasyon ng mga nanalong senador at party list groups. Mula sa PICC, itong balita ni Victor Cosare live. Victor, go ahead. Attorney Reggie, pasado alas 5 ng hapon nang matanggap ng National Board of Canvassers ang kahuli-hulihang Certificate of Canvass galing Northern Samar. Dahil kumpleto na ang mga COCs, pinaghahandaan na rin ng NBOC ang proklasyon ng mga mananalong senador at party list groups. Hindi agad nakapag-transmit ng COC ang Northern Samar dahil kinailangang magsagawa ng special election sa isang barangay na hindi nakapagdaos ng botohan noong May 9 dahil lumikas ang mga tao nang maganap ang isang pamamaril na ikinasawi ng isang sundalo isang araw bago ang eleksyon. Ayon naman kay COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, bukas na ng hapon isasagawa ang proclamation ng mga nanalo sa halalan. Una munang i-anunsyo ang 12 bagong senador bandang alas 2 ng hapon. Batay sa pinakahuling canvas report na inilabas ng NBOC, pasok sa Magic 12 sina Franklin Drilon, Joel Villanueva, Vicente Soto III, Ping Lacson, Dick Gordon, Mig Zubiri, Manny Pacquiao, Riza Hontiveros, Kiko Pangilinan, Win Gatchalian, Ralph Recto at Laila De Lima. Kanina, nakipagpulong naman ang mga miyembro ng COMELEC on-bank kay Senate President Franklin Drilon at House Speaker Sonny Belmonte. Ayon kay Guanzon, bahagi ng protocol na kailangan muna nilang mag-ulat sa mga pinuno ng 2 kapulungan ng Kongreso bago isagawa ang announcement. Pagkatapos maiproklama ang mga bagong senador, saka naman i-anunsyo ang mga nanalong party list groups. Mahigit 50 ang pwestong nakalaan sa mababang kapulungan ng Kongreso para sa marginalized sector representation. Tony Reggie, inaasahang mamaya o bukas ng umaga mailalabas na ng NBOC ang pinalalistahan ng mga nanalong kandidato at party list groups. Tony Reggie. Maraming salamat, Victor Cosare, nagulat ng live mula sa PICC. Inaasahan namang mananatiling matatag ang ugnayan ng Pilipinas sa bansang Israel sa pagpasok ng bagong administrasyon. Ito ang balita ni Rosel Agustin. Mananatili ang diplomatic relation o bilateral labor agreement ng bansang Israel sa Pilipinas sa pagpasok ng Duterte administration. Ayon kay Philippine Ambassador to Israel Neil Imperial, patuloy ang pagsisikap ng embahada na makipagtulungan sa pamahalaan ng Israel para sa kapakanan ng mga overseas Filipino worker dito. Generally, the working conditions are quite good. In fact, we can say that they have the best working conditions in Israel, in the entire Middle East. And we are trying to improve it even more by negotiating a bilateral labor agreement with the Israeli government. Isa sa pinagsusumikapan ng embahada ay ang pagpapakilala ng kultura at wikang Filipino sa may 600 kabataang Pilipino na dito na lumaki sa Israel. They cannot speak Filipino. Hindi nila alam ang ating kultura, no? Marunong lang sila mag-Hebrew. Kaya we're cooperating with the school at gagawa po tayo ng programa.
Karamihan sa may 27,000 Pilipino dito ay nasa caregiving sector at isa ang Israel sa may pinakamagandang pagtrato sa mga foreign workers sa buong Middle East. Mula rito sa Israel, Rosel Agustin, UNTV News Worldwide. Namili na ang taong bayan ng mga susunod na manunungkulan sa bansa sa katatapos lamang na eleksyon. Ngunit bago natin salubungin ang bagong administrasyon, balikan muna natin ang mga nangyari sa nagdaang halalan na itinuturing na isa sa pinakamapayapa sa kasaysayan ng bansa. Mula sa ulat ni Heaven Basa. Vox Populi est suprema lex. The voice of the people is the supreme law of the land. Ang mga katagang yan ay nabigyang buhay muli noong ika-9 ng Mayo. Ngayon nga ay nagsalita na ang pulso ng taong bayan at tapos na ang eleksyon. Mayroon ng mga nagwagi, mayroon ng mga nagbibilangan pa. At syempre, hindi mawawala ang mga taong nagsabing nadaya sila. Pero bago natin salubungin ang bagong administrasyon at ang mga taong pinili ng bayan upang manungkulan, balikan muna natin ang aming mga nasaksihan noong halalan. Talakayin natin ang ilan sa mga katiwalian na nakapagpataas ng kilay ng taong bayan. Isa sa mga prohibited acts sa araw ng eleksyon ay ang pamimigay ng sample ballot, flyers at iba't ibang election paraphernalia. Ang paglabag sa batas na ito ay may kaakibat na kaparusahan at dahil sa penalty na ito ay marami na ang natatakot lumabag sa batas. Ngunit hindi sapat ang kanilang takot para tumigil sila ng tuluyan. Nasaksihan namin kung paano gamitin ng mga batang paslit upang lumabag sa batas. Ito ay isang strategy dahil alam ng mga trapo o traditional politicians na hindi maaaring ikulong o maging liable ang mga batang walang kamuang-muwang. Isa pa sa naging tampok ng usapan ay ang pagboto ng mga kilalang celebrity. Habang sila ay nasa loob ng presinto ay nagpakuha sila ng kani-kaniyang litrato habang pinapakita ang balota. Marami ang naggalit dahil ito raw ay malinaw na paglabag sa kautusan ng batas. Ngunit depensa naman ng kabilang kampo ay wala pa namang sagot ang kanilang mga balota kaya wala daw batas na nalabag. Ngunit ang paliwanag na ito ay hindi pa rin tinanggap ng marami. Kaugnay rito ay napuna din ng mga tao ang ilang celebrities na mayroong suot na ballers at iba't ibang election paraphernalia ng kandidato na kaniyang ikinakampanya. Bukod sa mga paglabag na ito ay kaliwat ka ng violation din ng liquor ban ang nangyari noong araw ng halalan. At ang isa sa pinakamalaking kontrobersiya noong nagdaang eleksyon na kinekwestiyon ng iba't ibang grupo gaya ng AES Watch ay ang pagkakompromiso ng integridad ng halalan dahil sa program glitch kung saan sa halip na letrang N ang lumabas ay question mark. Sinasabi ng COMELEC na ang pagkakamali ay isang typographical error lamang at hindi ito maaapektuhan ang resulta ng halalan. Ngunit kung totoong wala itong epekto at ito ay typographical error, bakit hindi na lang ito hinayaan? Ayon naman sa contradaya.org, mayroon ding mga reported incidents ng VCM failure, non-printing pressings, delayed voting, disenfranchisement of voter, inconsistent vote receipt, rejected ballot, harassment, BEI procedure complaint, illegal campaigning, vote buying, paper jam, power interruption, transmission problem, precinct number mismatch, flying voter, failure of election, and misplaced ballots. Maaaring sa iba ay maliit na bagay lamang ang mga yan, ngunit pag pinagsama-sama ay maaaring magdulot ng malaking problema. Gayunpaman, kahit na mayroong mga paglabag sa batas na naganap noong nakaraang halalan, ito ay sinasabing isa sa mga pinakamapayapa at tagumpay na halalan. Kaya naman wag natin kalimutan kilalanin ang collective efforts ng iba't ibang sangay ng gobyerno tulad ng PNP, COMELEC, AFP, DepEd at marami pang iba upang mapanatili ang tahimik at matagumpay na halalan. Tandaan natin, ang daan tungo sa tunay na pagbabago at pag-unlad ay hindi natatapos sa eleksyon dahil ito ay simula pa lamang ng bagong administrasyon. Kaya tayo bilang bahagi ng ating bayan, gawin natin ang ating responsibilidad upang ang Pilipinas ay umunlad.
Irerekomenda ng isang grupo ng mga businessmen sa papasok na bagong administrasyon na magdeklara ng traffic crisis sa Metro Manila. Ito ang balita ni Monokson. Napakalaki na ng problema ng traffic sa Metro Manila. Kaya bilang solusyon, inirekomenda ng Management Association of the Philippines sa susunod na administrasyon na magdeklara na ng traffic crisis sa Metro Manila. Kasama rin sa rekomendasyon na bigyan ng emergency power ang Pangulo ng bansa. With the concurrence of Congress, secure emergency powers for the President to address the crisis by mobilizing all government resources and undertaking necessary measures unhampered by existing regulations. Inirekomenda rin ng grupo ang striktong no parking policy sa mga secondary road. Dapat din gumawa ng batas at ordinansa na naglalayong mapaluwag ang trapiko at magsagawa rin ng tinatawag na engineering refinement, gaya ng paglalagay ng barrier sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ipinanukala rin ng grupo na gawing traffic czar si dating DOTC at DPWH Secretary Ping De Jesus dahil sa malawak nitong karanasan. The traffic czar who will be assigned to do the job must be clothed with authority and power. Ayon naman sa MMDA, kahit sino ang ilagay na traffic czar, kung hindi makikipagtulungan ang mga LGU at ibang ahensya ay wala ring mangyayari. Minsan nang pinaalis ng MMDA ang mga sasakyan sa kalye na ito. Subalit, nagalit ang mga may-ari dahil pinayagan daw sila ng lokal na pamahalaan. Maging ang speed limit nakadepende lamang sa lugar na nasasakupan ng LGU gaya ng Commonwealth sa Quezon City at Macapagal Avenue sa Pasay. Aminado ang MMDA na limitado ang nagagawa nila dahil coordinating power lamang ang meron sila. Coordinating powers lang ang MMDA. It cannot actually enact its own ordinances. It cannot enact its own laws. It will always rely on the ordinances ng mga local government units for the implementation ng mga traffic policies natin dito. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Nilagdaan na ni Pangulong Benigno Aquino III ang Children's Emergency Relief and Protection Act. Layo na naturang batas na bigyan ng espesyal na proteksyon at mas pinalawig na ang tulong sa mga batang apektado ng kalamidad. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Isa ng batas ang Republic Act No. 10821 o Children's Emergency Relief and Protection Act matapos lagdaan ni Pangulong Benigno Aquino III. Sinisiguro ng batas na ito na maprotektahan at mabigyan ng agarang tulong ang mga batang apektado ng kalamidad, sakuna o iba pang pangyayari. Ito ay sa pamamagitan ng pagbuo ng Department of Social Welfare and Development ng Comprehensive Emergency Program for Children. Magsisilbi itong basihan kung paano mapoprotektahan ang mga bata at mabilis na marerespondehan sa disaster o calamity areas. Alam naman kasi natin, sa mapagkakataong ito, kabataan ang pinakananganganib ang kalagayan dahil talagang wala silang kalaban-laban. Nakasaad rin sa batas ang paglalagay ng evacuation center sa mga ligtas na lugar maliban sa mga public school. Maaari lamang gawing evacuation center ang mga public school kung wala na talagang makitang lugar. Kailangan rin na agad na magbukas ng klase sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad. Isinasaad rin sa batas ang paggawa ng mga tahanan ng mga batang nawalan ng mga magulang at ang mabilisang pagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at tubig sa mga bata at buntis sa lugar ng kalamidad o sakuna. Isinasaad rin ito na dapat ring bigyan kaagad ng panibagong dokumento ang mga batang nawalan ng registry documents dahil sa kalamidad. Ayon sa Pangulo, sa bagong batas, sasanayin ang mga rescuers sa mabilisang pagresponde sa mga pangangailangan ng mga batang apektado ng kalamidad o sakuna. Lahat naman po ng ito, iisa lang ang pinupunto, kapanatagan. Ang nais natin, nasa man tayo naroon, ako man na nasa Times o sa Tarlac bilang isa ng pribadong mamamayan o mga magulang man na araw-araw nagbabanat ang buto sa kanilang trabaho para sa pamilya, kapag may parating na kalamidad, sakuna o di inaasahang pangyayari ay panatag ang loob dahil alam nilang nariyan ang gobyerno.
Ikinatuwa naman ng Save the Children ang pagsasabatas ng Children's Emergency and Protection Act na marahil ay ang kauna-unahang batas sa Asia para sa mga batang naapektuhan ng kalamidad. Nilagdaan ni Pangulong Aquino ang batas ilang araw bago ang World Humanitarian Summit sa May 23 sa Istanbul, Turkey. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Dumaan umano sa drainage ang mga sospek sa panluloob sa isang money changer sa Santa Rosa, Laguna kaninang umaga. Ito ang balita ni Sherwin Culubo. Butas na ang sahig at puno ng putik ang loob ng money changer shop na ito sa Old National Highway sa Barangay Balibago sa Santa Rosa, Laguna. Mag-aalas 8 na umaga nang madiskubre ng may-ari ng shop na pinasok sila ng mga magnanakaw. Hinihinalang dumaan sa drainage ang mga suspect dahil wala namang pinsala ang roll-up door ng shop. Ngunit ang padlock ng pinto ng mismong shop ang sapilitang sinira ng mga kawatan gamit umano ang isang bolt cutter. Natangay ng mga suspect ang 100,000 pisong cash at nasa 200,000 pisong halaga ng tseke. Kaninang quarter to 8, pagbukas ko, butas na yan. Butas na yan. Pero kagabi, pagsara ko, okay naman yan. Ayon sa mga otoridad, sa creek na ito dumaan ang mga kawatan patungo doon sa St. Rose Money Changer na kanilang ninakawan. Nasa 500 metro ang layo ng creek mula sa niloobang Money Changer. Sa ngayon ay hirap pang matukoy ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng mga suspect dahil sinira ng mga ito ang kable ng closed-circuit television o CCTV camera sa lugar. Mula rito sa Laguna, Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide. $2,368 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon na naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Magbabalik ang Ito ang Balita. Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita. Alamin muna natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, bukod sa mga isolated thunderstorms, may nakikita bang ang pag-asa na namumuong bagyo o kahit LPA man lang? Magandang gabi, Atty. Reggie, sa ating mga kasambahay. Wala pa rin nakikita ang pag-asa na kahit LPA man lamang. Bagamat umiiral yung ITCC o ito yung breeding area ng isang bagyo, sa ngayon wala pa rin nakikita dyan sa lugar na yan. Malinis yung palibot ng Philippine Air Responsibility, but then magdudulot pa rin ito ng pag-ulan sa ilang lugar sa ating bansa, Atty. Reggie. Sige, Ray, ibigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pa rin pong intertropical convergence zone umiiral na nakaka-apekto sa may katimugang bahagi po ng Mindanao. At sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi po ng Luzon, makakaranas pa rin po ng partly cloudy to cloudy skies at may mga chance na magkakaroon din po ng isolated rain showers and thunderstorms. Bukas po ang heat index forecast ng Pag-asa sa Metro Manila halos 40 degrees Celsius at mahigit naman po dyan sa may area po ng Tuiguegarao sa Baguio 25.1 at sa may area po ng Puerto Princesa sa Palawan 37.9 degrees Celsius. Ang area naman po ng Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap din po ang papawirin. May mga tsansa din po na magkakaroon dyan ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Ang area po ng Iloilo City, medyo malinsangan pa rin po, mahigit sa 40 degrees Celsius ang heat index forecast bukas. Sa Metro Cebu, halos 40 and Tacloban City, 37.7 degrees Celsius. Mindanao po, yung area ng Soxargen, yung area din po ng Caragat, Davao Region, makakaranas po dyan na makulimlim na lagay ng panahon dahil nga po doon sa Intertropical Convergence Zone. Makakaranas din po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. But yung ibang lugar sa Mindanao
ay meron din pong pupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Cagayan de Oro City, ang heat index forecast po bukas 36.7 degrees Celsius. Metro Davao at dyan po sa may Zamboanga City, mahigit po o halos higit po ng kaunti sa 37 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:27 a.m. Atin ang pong sunset, 6:17 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Sa ibang balita, mas malalimang investigasyon ang gustong maisagawa ni Commissioner Rowena Guanzon kaugnay sa alteration o pagbago ng Smartmatic sa script o program ng transparency server. Ito ang balita ni Victor Cosare. Isa sa mga gustong matukoy ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sa isasagawang investigasyon ng poll body sa script alteration controversy ay kung kanino kumuha ng otoridad ang IT personnel ng COMELEC na ibigay kung ibinigay nga sa Smartmatic ang kanyang password upang maisagawa ang correction sa program ng transparency server. Pero aware kayo na hindi ho mangyayari ang mga yan kung wala namang kasabwat? Well, I'm always asking the question. Totoo ba na binigay sa kanya ng COMELEC employee, yung IT employee, ang password? Kung totoo man, ano ang authority niya? Bakit niya binigay? Kasi I don't think ibibigay niya kasi alam niya na may boss siya eh. May director siya eh. Unless na I don't know. Yes, di ba? So I have to, we have to conduct the investigation with due process. Sa panayam ni Kuya Daniel Razon kay Guanzon sa programang Get It Straight with Daniel Razon, sinabi ng poll official na kasama sa ipapatawag sa investigasyon ng COMELEC ang mismong direktor ng COMELEC Information Technology Department o ITD. Nais ding malaman ni Guanzon kung ito lang ba ang pagkakataon na ginawa ng Smartmatic ang pakikialam sa program na hindi inihihingi ng permiso sa COMELEC. Ayon po sa kontrata at sa protocol, dapat po na-deliver na nila yung mga program, hindi nila ginagalaw na wala silang permission sa project management. Well, because of what happened now, it has triggered an investigation. And I think the track record of Smartmatic dapat naming tingnan. Hindi lang dahil may ginalaw sila ngayong eleksyon. Baka may ginawa rin sila before, hindi ko lang alam. So I want to know. Kasi mahirap po yan eh. Sa criminal law, ibig sabihin, inuulit-ulit niya, recidivist. Kung makitang may pagkukulang ang Smartmatic, ayon kay Guanzon, isa sa posibleng gawin ng poll body ay i-blacklist na ang kumpanya sa mga transaksyon sa komisyon, subalit kailangang bumoto pabor dito ang mayorya sa mga miyembro ng OnBank. Hindi naman kontento si Guanzon sa pahayag ng Smartmatic na walang balak ang kanilang mga opisyal na umalis ng bansa habang hindi natatapos ang investigasyon. Dapat sila na lang ang magsabi, hindi po kami alis. Ito po, may undertaking po kami. Pinirma ng presidente nila na itong aming empleyadong si Marlon Garcia at si Mr. Moreno ay hindi alis ng Pilipinas kung hindi matapos ang investigasyon. Hindi sumulat sila. Akong nire-require sa kanila. Basta ang sinasabi ko lang, hindi sila dapat umalis ng Pilipinas kung hindi pa tapos ang investigasyon. Kung wala silang kasalanan. At kung umalis sila, ibig sabihin may kasalanan sila. And what will you do then kung sakali po? Depende. Sige, umalis muna sila. I see. So, why should I telegraph my punches? Hindi ba? Okay. Hindi naman ako nagtitreten sa kanila. Subalit nanindigan naman si Guanzon na hindi apektado ng script alteration ang paglalabas ng resulta ng botohan. Mapapanood bukas alas 7 ng umaga ang buong panayam ni Kuya Daniel Razon kay COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sa programang Get It Straight with Daniel Razon dito sa UNTV. Bumuo na ang COMELEC ng komite na magsasagawa ng investigasyon sa insidente. Sisimula naman ang poll body ang pagsisiyasat kapag naiproklama na ang mga nanalong senador at party list. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA Quezon Avenue sa Quezon City. Ito ang balita ni Mon Ocson live. Mon, go ahead.
Magandang gabi, Angela. Mukhang nagbabadya na naman itong malakas na ulan. At kapag bumuhos itong malakas na ulan na ito, siguradong magkakabuhol-buhol na naman ang traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Pero sa ngayon, habang hindi pa bumuhos ang malakas na ulan, tingnan natin ang sitwasyon ng trapiko. Sa ngayon, itong mga bibiyahe po pa southbound, sa ngayon ay medyo maluwag naman dito sa may area ng EDSA Quezon Avenue. Maging itong service road ay wala magiging problema. Nagkakaroon lamang ng konting delay dahil sa palitan ng stop and go. Pero kung kayo po ay didiretso patungo dyan sa may Cubao area, medyo mabagal na po ang traffic. Usually talaga kapag ganitong rush hour ay traffic na po dyan going po ng Cubao Aurora. Mabagal din po ang daloy ng sasakyan hanggang kayo'y makarating sa may Farmers. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may Ortigas. Medyo maluwag naman itong area ng Ortigas tapat po ng Mega Mall. Subalit pagdating naman po ng Shaw Boulevard going po dyan sa may area naman ng Buendia at Ayala, mabagal po. Ang daloy ng mga sasakyan, tuloy-tuloy na yan hanggang sa may area naman ng Magallanes Interchange going Evangelista at sa may Taft area. Sa mga babalik po ng QC sa ngayon, napakabigat na po ng traffic starting pa lamang sa may Taft area, Malibay, Pasay at dyan sa may Magallanes. Traffic na rin po ang area ng Ayala at Buendia. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may Orense, Pioneer, Boni at sa may Shaw. Bahagyang luluwag sa may tapat ng Mega Mall, subalit mabagal muli dyan po sa may tapat ng White Plains, going naman po sa may area ng Cubao. Mabagal na rin po ang daloy ng mga sasakyan sa may area tapat po ng mga bus terminal sa may Cubao going po ng Mega Q-Mart. Pero after naman po niyan, maging maluwag naman po ang pagbiyahe gaya na inyo nakikita sa may bandang kaliwa. Yan po ang northbound lane ng EDSA Quezon Avenue. Wala po maging problema hanggang sa may North Ave. Subalit, dyan po sa may area ng Muñoz, light to moderate traffic po tayo hanggang makarating naman po kayo ng Balintawak at ng Monumento. Paalala sa ating mga kababayan, ang number coding hanggang mamayang alas 7 pa po. Bawal po sa mga lansangan ang mga sasakyang may plate number na nagtatapos sa number 5 at sa number 6. Yan ang ating traffic update. Balik sa Angela. Maraming salamat sa iyo, Monokson. Live nag-ulat mula sa EDSA Quezon Avenue sa Quezon City. Nagpapatuloy ang search and rescue operation sa mga otoridad sa Indonesia sa 4 na turistang nawawala matapos ang nangyaring flash flood sa isang tourist attraction kahapon. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Marge Navarro. Sa Sri Lanka, 11 ang naitalang nasawi dahil sa matinding pagbaha, bunsod ng 2 araw na pag-ulan. Kabilang sa mga nasawi ay 1 babae at 2 bata na natabunan ng lupa dahil sa landslide. 5 pa ang pinaghahanap ng mga otoridad hanggang sa ngayon. Ayon sa Sri Lanka Disaster Management Center, mahigit 200,000 individual ang nawalan ng tirahan at ngayon ay nasa mga evacuation center. Sa Indonesia, 17 naman ang iniulat na nasawi at 4 ang nawawala dahil sa flash flood sa isang Indonesian tourist attraction nitong weekend. Bumibisita ang grupo ng 70 university students kasama ang kanilang guides sa Two Color Sibulan Waterfall sa Sumatra nang maganap ang flash flood. Nasa 300 miyembro ng rescue team ang naghahanap sa ngayon sa 4 na nawawala. Pangkaraniwan na ang flash flood sa Indonesia kapag sumasapit ang monsoon season na nagtatapos sa buwan ng Abril. At sa Canada, extended ang shutdown sa mga oil production sites sa ilagang bahagi ng Alberta, Canada dahil sa paglawak pa ng wildfire doon. Mula sa oil sands hub ng Fort McMurray, umabot na rin ang wildfire sa energy production facilities kahapon. Dahil dito tinatayang 1 milyong bariles ng langis ang nawawala sa Canada bawat araw. Nasa 4,000 trabahador na rin sa mga oil production site ang inilikas. Sa ngayon patungong hilaga na ang wildfire at nagsasagawa na rin ng mandatory evacuation sa mga residente sa lugar. Marge Navarro, UNTV News Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports kasama si Thalia Javier. Salamat, Atty. Reg. Banned si Russian World Lifting Champion at record holder Alexei Lovchev na International Weightlifting Federation ng 4 na taon matapos na bumagsak siya sa doping test.
Lumabas sa testing na sa 26-year-old record holder sa 105 kilograms na may traces ng growth hormone na ipamorelin sa kanyang A sample o urine sample. Dahil dito, pansamantala muna siyang sinuspende noong December 24, 2015. Inamin ni Love Chef ang 4 na taong suspension sa TASS News Agency, ngunit sinabi niya na hindi siya payag sa desisyon at idudulog niya ito sa Court of Arbitration for Sport. Samantala, maaaring iban ang 31 atleta sa 6 na sports sa Rio de Janeiro Olympics. Ito ay matapos na muling eksaminin ang 454 doping samples mula sa 2008 Beijing Olympics. Sinabi rin ng International Olympic Committee na sisimulan na rin nitong eksaminin ang Sochi 2014 Winter Games dahil sa mga may bahid na mga banned substance na lumabas sa testing. Hindi muna inilabas ng IOC ang mga pangalan ng atleta na maaaring suspendihin hanggat hindi pa sila nasasabihan at hanggat hindi pa na-examine ang kanilang B samples. Regular na procedure na ang retesting ng IOC na isinasagwa ng World Anti-Doping Agency o WADA at international federations. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.